Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na atin pong pag-aaralan, bago pong book mga kapatid, ang atin pong bibigyang pansin every morning sa atin pong Bread Talk. Tayo po ay nasa Book of Lamentation naman. At simulan po natin sa chapter 1 and verse number 12. Ito po ang sabi nung talata. It is nothing to you, all ye that pass by. Behold and see if there be any sorrow like unto my sorrow, which is done unto me, wherewith the Lord hath afflicted me in the day of his fierce anger. Well, the title of our topic for this morning is Incomparable Sufferings. Hindi maikukumparang karanasan ng paghihirap. Ano po yung kanyang pinagdadaanan? Well, lamentations means an expression of sorrow, mourning, or regret. Yan ang ibig sabihin nung salitang lamentation. Well, kung titignan po natin, Jeremiah is never specifically mentioned as the author of Lamentations. But it is a reasonable conclusion from both a long-standing tradition and great similarity to the book of Jeremiah. Tandaan po ninyo, wala kayong mababasa sa Book of Lamentation kung sino ang sumulat. Pero kung titignan natin, kung kanino siya nahahawig o mas malapit ng itsura ng kanyang pagkasulat, ito po ay halos nahahawig sa Book of Jeremiah. Kaya nga, bigyan ko po kayo ng example. In Jeremiah chapter 20, verse number 7. Ito po ang sabi nung talata, O Lord, thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and hast prevailed. I am in derision daily, everyone mocketh me. So, si Jeremiah, kadalasan, yung kanyang binabanggit ay yung puro paghihirap niya. Kaya nga asahan niyo na po, mga kapatid, every morning, ang atin pong pag-aaralan talagang morning. Kumbaga, lamentation, nandiyan yung kanyang regret, nandiyan yung kanyang sufferings, nandiyan yung kanyang mga, alam niyo po, iniindang hirap sa kanya pong buhay. Kaya lang, mga kapatid, hindi naman natin pwedeng hindi basahin at pag-aralan ito pong Book of Lamentation. Kasama po ito, mga kapatid, sa gusto po nating i-accomplish sa buong Bible. Kaya nga maganda, samahan po ninyo ko at talagang atin pong bigyang pansin at tapusin ito pong Book of Lamentation. Again, ang sabi po rito ng verse number 12, yung incomparable suffering. Sabihin nyo na kung anong hirap meron kayo at ikumpara ninyo sa hirap na meron sa buhay ko. Well, kung titignan po ninyo, yung kabuuan ng chapter 1, dito nyo makikita yung iba't ibang klase ng kanyang pinagdaanan. Hindi lang po siya, and even yung bayan po ng Panginoon, mga kapatid, makikita niyo po kung paano siya nahirapan at kung paano sila dumaan ng hirap sa kanila pong buhay. Kaya nga, ito yung makita natin, mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan. Number 1, the purpose of His sufferings. So imagine po ninyo, mga kapatid, bawat pagsubok, bawat hirap na atin pong pagdadaanan, laging may kaakibat po yan na mensahe. Uulitin ko po, mga kapatid, bawat sufferings, bawat affliction, or yung atin pong testing na pagdadaanan sa buhay natin, laging merong kaakibat na mensahe. At sa mensaheng yon, mga kapatid, ang Diyos laging merong pagtuturo. Tandaan po ninyo, mga kapatid, yung pinagdadaanan natin, yung nararanasan natin, pagsubok man yan o kung ano man yan, mga kapatid, naniniwala ako, lahat ng mga karanasan yan laging merong mensahe ang Panginoon. At dapat, sa mensahe na yan, dapat tayo po'y matuto. Kumbaga kunin natin, malaman natin ano yung aral na kapaloob dito po sa ating nararanasan sa ating mga buhay. Kasi tignan po ninyo, sabi ng verse number 8, dito po sa chapter 1, pakinggan po ninyo, Jerusalem hath grievously sinned, therefore she is removed, all that honored her despise her, because they have seen her nakedness. Yea, she signeth and turneth backward. So, tingnan po ninyo, mga kapatid, ano ba ang dahilan? Bakit tayo kung minsan, kaya nga, tandaan natin to hindi sa lahat ng pagkakataon, pag tayo po merong testings o problem sa buhay, yan bunga ng talagang paghamon at pagsubok ng ating pananampalataya. Kung minsan din, mga kapatid, yan po bunga ng ating nagagawang mali sa harapan ng Panginoon. Kaya nga kung titignan natin ito, mga kapatid,
Yung hirap na kanilang pinagdadaanan is very obvious na kung bakit ganun ang kanilang naranasan. Kasi nga, gumagawa sila ng mali sa harapan ng Diyos. Tapos, ayaw nilang sundin yung kautusan ng Panginoon. Ang sabi ho ng Bible, mga nag-backslide pa sila. O tignan nyo ho mga kapatid, ano ang pwedeng gawin ng Panginoon para ibalik sila sa tama? Kaya kung meron man tayong ganitong nararanasan sa buhay natin, sabi nga ng verse number 12, ang linaw-linaw, kung titingnan ho yung kanyang sufferings, meron bang makapagkukumpara sa kanyang hirap na pinagdadaanan? O sabi dyan, behold and see if there be any sorrow like unto my sorrow. So wala kayong maikukumpara kasi dito nyo makikita yung purpose, bakit pinapayagan ng Diyos yung pagsubok sa buhay natin. Tandaan nyo mga kapatid, laging merong nakasunod at buntot na pagtuturo ang Panginoon sa problemang pinagdadaanan natin. Hindi po pwedeng walang alam ang Diyos dyan, hindi po pwedeng walang pakialam ang Diyos, at hindi po pwedeng walang dahilan yan na pinayagan ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Kaya nga ang maganda, suriin nating maigi, isipin nating maigi, bakit ito nangyayari? Bakit mayroong ganitong sitwasyon sa buhay namin? Mga kapatid, maganda ho makita natin yung purpose. Ano ba ang purpose? Bakit may kahirapan? Ano ba ang purpose? Bakit meron tayong napagdadaanang hindi natin gusto sa ating buhay? Kasi tignan po ninyo, balikan lang ho natin, di ba't ang bayang Israel piling bayan po ng Diyos? At sa pag-operate ng Panginoon sa kanilang buhay, gusto silang dali ng Diyos sa promised land, na kung saan doon po makikita nila ang kasaganaan. Sabi ng Bible, flowing with milk and honey. So tingnan nyo ang ganda ng purpose, ang ganda ng disenyo ng Panginoon, ang ganda ng plano niya, pero bakit nagiging ang dating sa mga tao paghihirap yung kanilang pinagdadaanan? Kasi nga, tingnan nyo, mantakin nyo pinakain nyo na, nagrereklamo pa. Pinangakuan mo ng dadali mo sa promised land, laging ang tinitignan pa rin nila yung kanilang pinanggalingang Ehipto. Ayaw pumunta doon sa direksyon ng Panginoon. So parang ganun din. Parang gusto ko lang i-picture out na ang Diyos may magandang plano sa buhay po natin. Naniniwala po ba kayo na ang plano ng Panginoon sa atin pagpalain tayo? Ang plano ng Diyos sa atin maranasan natin yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang may mga pagkakataon na kung bakit ganito ang nagiging sitwasyon natin, salaminin natin yung ating mga sarili, tignan natin yung ating mga lakad, baka mamaya may malaking kinalaman yan sa nararanasan po natin sa ating mga buhay. Kaya dapat alamin natin, Lord, ano po ang purpose? Bakit meron kaming ganitong pinagdadaanan? Lord, ano po ang gusto mong ituro sa amin na dapat naming matutunan? Si Job, napakatuwid niyang tao, pero pinagdaanan niya hirap. So anong ibig ko po sabihin? Hindi dahil siya'y pinarurusahan, kundi alam niya kung ano ang purpose ng kanyang buhay sa harapan ng Panginoon. So dapat tayo ganun din. Alamin natin ano po ba ang purpose nito at ano ang dahilan nito sa buhay natin at ano po ang gusto ng Panginoon na makita niya sa atin pong kalagayan. Tandaan po ninyo, hindi ho pinapayagan ng Diyos ang problema para sumuko. Hindi ho pinapayagan ng Diyos ang problema para tayo maging bitter at maging rebelde sa harapan ng Panginoon. Pinapayagan niya yan para mas lalo tayong matuto at makilala kung sino tayo at ano tayo sa harapan ng Panginoon. Ano ba yung gusto niyang mangyari pagkatapos sa problemang ito? Diba? Lagi ko nga binabanggit, si Job, anong sabi niya? I shall come forth as gold. Dapat ang problema, nagre-refine ng buhay natin. Dapat ang problema, nagre-realign ng buhay natin. Hindi dapat dinidistract nito o sinisira yung atin pong future. Dapat dinadala tayo sa mas magandang kalagayan. Yun ho ang ibig kong sabihin dito mga kapatid sa una nating puntos na pinag-aaralan. Dapat makita natin yung purpose. Pangalawa, not only the purpose of His sufferings, but also the procedure of His sufferings. So try to imagine, if you have enough time, nabasahin po yung whole chapter 1 na yan, makikita nyo, nandiyan yung kanyang paghihirap, physically, emotionally, mentally. So lahat na nandiyan po, mga kapatid. Basahin po ninyo yung buong chapter 1 na yan. Makikita nyo yung iba't ibang klase ng paghihirap na kanyang pinagdaanan. Well, bigyan ko lang po kayo ng idea in verse number 3. Tignan po ninyo, ito po ang sabi nung talata. Judah is gone into captivity because of affliction, and because of great servitude. She dwelleth among the heathen, she findeth no rest.
all her persecutors overtook her between the straits. Sabi ho ng Bible, wala siyang mapuntahan, wala siyang magawa. Lahat ng kanyang mga iniisip na magiging maganda para sa kanya, hindi ho nangyari. Sabi ho ng Bible, she findeth no rest. Kahit saan sa pumunta, wala siyang masumpungang kapahingahan. Laging mayroong kalaban na tumatalo sa kanila. Laging may kalaban na nag-overrule sa kanila. Mga kapatid, yan po ang kanyang naranasan. Ganyan po yung kanilang kalagayan. So sa madalit salita, dito natin makikita yung pagsubok sa buhay natin. Parang ganito dumaan tayo sa financial problem. Dumaan tayo sa pagsubok sa pangangailangan ng pananalapi. Kahirapan, kakapusan. Dumaan tayo sa problema sa pagkakasakit. Dumaan tayo sa problema. So, ang dami natin na pagdaanan. Pero sana, ano man ang maging proseso o procedure nito, dapat lagi nating tatandaan, alam ng Diyos yung ginagawa niya at nangyayari sa buhay natin. Sabi nga ni Job, He knoweth the way that I take. So, ang ibig sabihin po nun, hindi po pwedeng nagmamaang-maangan ng Diyos sa nangyayari po sa atin. Sigurado po ako, more than 100%, alam na alam ng Diyos kung anong sitwasyon meron tayo ngayon. Yun nga lang, mga kapatid, dapat siguraduhin din natin na yung ating damdamin, yung ating isip, yung ating espiritu, hindi pumapayag na tayo po ay mawala at malayo sa kung ano po yung disenyo. Pag sinabi ho nating disenyo, doon ho tayo nababagay Kumbaga doon ho tayo naaakma. So kung ano yung disenyo ng Diyos sa buhay natin, kung si Job parang pinayagan ng Diyos na mabuhay sa mundong ito para gawing visual aid ng Diyos, wala ho tayong magagawa. Siya po ang may-ari sa buhay ni Job. Siya ang may-ari ng lahat ng meron kay Job. Kaya kung tayo rin po, kung titignan natin, yung buhay natin sa harapan po ng Diyos, mga kapatid, kung ano yung pinapayagan niya, masakit man ito ho ang katotohanan kung saan tayo dinisenyo, wala ho tayong magagawa. Kumbaga kung sa bahay, tayo ho ipinatayo na parang kagaya ng isang bahay, depende ho yan kung saan tayo ilalagay. Kung tayo nasa loob ng kabahayan or nasa labas ng bahay na lagi nakabilad o naaarawan. Basta depende sa disenyo ng Panginoon. So kumbaga, kung ikaw nasa loob ng bahay, hindi ko pwedeng sabihin mapalad ka kasi nasa loob ka. Kung sasabihin natin ikaw yung disenyo na nasa labas ng bahay, hindi ka mapalad kasi nakabilad o naaarawan ka. Kundi ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, saan man tayo ilagay ng Panginoon, tingin ko po, inaakma niya yung kalagayan at kakayanan na meron tayo. Ang tama lang, tanggapin natin. Dahil siya naman talaga ang may-ari, siya naman talaga ang may karapatan sa buhay ng sino man po sa atin. Kaya nga, mga kapatid, hindi ko pwede sabihin yung mga walang problema, mapalad. Yung may problema, hindi mapalad. Mga kapatid, pare-pareho tayo. Depende po yan sa disenyo ng Panginoon. Ang mapalad ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kahit nasa loob ho tayo sa disenyo ng bahay, kung hindi naman tayo nagpa-function, hindi naman tayo napapakinabangan, hindi naman tayo gumagana, at wala naman tayo sa dapat nating kalagyan, mga kapatid, hindi rin ho tayo kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya nga kahit saan pa tayo ilagay, basta't alam natin kung ano yung disenyo at plano ng Panginoon para sa atin, hindi tayo magrereklamo. Magpapasalamat pa tayo sapagkat naging bahagi tayo sa plano ng Panginoon. Kaya nga, yun ho yung nakita ko mga kapatid, dito ho sa ating pinag-aaralan. And last but not the least, we can see the pleasure of His sufferings. Ito ho, maganda to. In verse number 18, tignan po ninyo, sa lahat ng kanyang pinagdaanan, sa lahat ng kanyang pagsubok, ito po ang sinabi niya dito sa talata. Sabi ho ng verse 18, the Lord is righteous. Hello po, mga kapatid. Sa dami ng kanyang problema, anong sabi ho rito? The Lord is righteous. For I have rebelled against His commandment. Here, I pray you, all people, and behold, my sorrow, my virgins and my young men are gone into captivity. So, ibig sabihin, ito ho ang makita natin. Kahit gaano kapangit, kahit gaano kasama ang atin pong nararanasan, wag ho nating makalimutan na may Diyos na matuwid. Sabi nga ho ng Bible, the Lord is righteous. Tandaan niyo mga kapatid, ito ho ang ating mapanghahawakan sa anumang sitwasyon na atin pong napagdadaanan. Meron tayong matapat, matuwid na Diyos. Kaya nga, kung ang pag-uusapan, pagsubok,
kung ang pag-uusapan hirap, mga kapatid, ito ho ang sabi ho ng verse number 18, the Lord is righteous. Kaya nga sana sa ating po mga nararanasan sa ating buhay, wag ho lang natin tignan ito parang indikasyon lang ng kahirapan, kundi tignan ho natin na ito po may pagtuturo na ginagawa sa atin ng Panginoon. Meron siyang gustong mensahe na maintindihan natin sa atin pong mga buhay. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi ho ng Nehemiah chapter 9 verse number 33. Ito ho ang sabi nung talata, howbeit thou art just in all that is brought upon us, for thou hast done right, but we have done wickedly. Tandaan ninyo, hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Hindi pwedeng magkamali sa mga nangyayari sa buhay natin, sa programa at disenyo ng Panginoon. Siya ang pinakamagaling na kumbaga kumokontrol sa buhay natin. Siya po ang pinakamagaling sa mga lahat ng bagay na gumawa sa atin pong buhay at sa buong mundong ito. Kaya nga mga kapatid, tandaan po ninyo, ano man ang ating pinagdadaanan, laging mayroong dahilan. At sana po sa ating naging pag-aaral, tunay po na tayo ay napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ay fill in the blanks po tayo, mga kapatid. Ito ho ang sabi ng verse number 12. Is it nothing to you, all ye that pass by? Behold, and see if there be any sorrow like unto my sorrow, which is done unto me. Wherewith the Lord hath afflicted me in the day of his blank. Ayan. So, baling dalawang salita po yan, mga kapatid, na sagot sa atin pong trivia ngayon pong umaga. Again, wherewith the Lord hath afflicted me in the day of his blank. Yan po ang ating trivia for this morning. At ito na po, mga sumagot ng tama. Kahapon, mula ho doon sa ating pinag-aralan in the book of Matthew, ano po yung daladala nila ni Mary Magdalene at ni Mary of Bethany na gusto nilang ilagay o ibigay, dalhin sa ating Panginoong Hesus sa kanya pong libingan. Ang tamang sagot po ay spices. Ayan, para maging klaro po, spices. Yun lang ho ang tamang sagot. Wala na hong iba. Walang ointment, walang anything. Spices po ang sinabi nung talata. Well, eto po, mga sumagot ng tama. Ang number 1 ay si Sister Gypsy. And then, ang number 2 po natin ay si Ninang Kiten. And then, ang number 3 po natin ay si Sister Weng. Nako, congratulations sa inyo. Ito ang solid top 3 natin talaga. Good morning kay Sister Gypsy, kay Ninang Kiten, at maging kay Sister Weng. Palakpakan ho natin sila. Sila po ang top 3 yesterday. And ang pang-apat po natin ay si Sister Milet de Lara. And then, ang pang-5 si Ate Rose. Ang pang-6 ay si Brother Gab. Pang-7 ay si Preacher Alvin. Pang-8 si Ate Nelly. Ate Nelly, get well soon. Sana maging malakas na po ulit kayo para makasama po namin kayo sa Sunday. At ang pang-9 natin ay si Ninang Alice. At ang pang-10 ay si Sister Len. Ngayon, congratulations po sa inyo. Palakpakan ho natin sila. Yan po yung mga nakasagot ng tama. At gusto natin batiin ngayong umaga si Ate Milet de Lara ng East Bagong Baryo, maging si Brother Michael and Sister Joy Pereira from Oman. God bless sa inyo dyan sa mag-asawang Michael and maging kay Sister Joy. Ayan, God bless sa buo ninyong family. Maraming salamat. Blessing kayo sa gawain ng Panginoon. And maging kay Bernadette Quinto ng Taiwan, magandang umaga rin. At maging kay Justin Lucaban, ayan, from Batangas, kung hindi ako nagkakamali, sa Batangas siya naka-base ngayon. At maging kay Ate Angie Limpuasan. Hello po, Ate Angie. Thank you po sa inyo. Sobrang nakaka-encourage kayo at patuloy po kayong nakamonitor at nakasupport sa gawain po ng Panginoon. Pagpalain po kayo, at salamat po sa inyo pong pagiging kabahagi ng gawain po ng Panginoon. God bless, Ate Angie. And ganun din po, gusto ko po ipaalala na ipag-pray po natin si Kapleo Kagawan, Kuya Ray Cortez, si Nanay Olivia Tahuna, maging si Nanay Bilen Victoriano, ako po at si Mami, kami pong Victoriano family, sama niyo ho palagi sa prayer, at maging si Pastor June Bertos at si Tatay Tomas Beltran. Ayan, yan po ang magandang araw-araw nating alalahanin sa pananalangin. At kung meron po kayong gustong idagdag para ho sa ating ipagpe-pray every day,
Para po sa mga may sakit at kalakasan ng katawan, just let me know. O kaya i-message nyo lang po si Ate Sara para kayo po ay mai-include sa mga binabanggit ho natin, mga ipapanalangin sa araw-araw. Ano po? Kaya nga, salamat ho sa mga talagang mga kapatid natin na palagi tayong sinasamahan sa pag-aaral at pananalangin sa Panginoon. Again, sa lahat na join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone.